Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 22, talata 1 hanggang 8. Ito ang nakasaad. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kayawi ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang kahit siya napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong. Ang mga nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Yan ang po, mga salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 22, sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan, at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahuwah mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Kawikaan, chapter 22, verses 13 to 20. Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka siya ay lapain ng leon sa daan. Ang salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay, at doon nahuhulog ang kinamumuhian ng Panginoon. Likas sa mga bata ang maging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Ang nagreregalo sa mayaman o nang aapi sa mahihirap upang yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Ang 30 mahalagang kawikaan. Unang kawikaan. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mong mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo. Dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. Ituturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang 30 kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 22, verses 21 to 24. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang duka sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Proverbs chapter 22, verse 25 to 29. Sabi po dito, baka matutunan mo ang kanyang mga lakad at makakuha ka ng silo sa iyong kaluluwa. Huwag kang makisama sa mga nakikipagkamay o sa mga mananagot sa mga utang. Kung wala kang maibayad, bakit kukunin pa ang iyong higaan sa ilalim mo? Huwag mong alisin ang dating muhon na inilagay ng iyong mga magulang. Nakikita mo ba ang taong masikap sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga hamak na tao. So, ang Kawikaan, chapter 22, verse 25 to 29 po, no? Talagang ito po ay nagtuturo, no, ng mahalagang prinsipyo do sa ating pamumuhay. Na dito makikita po natin yan na talagang madalas, no, sa malaki pong impluwensya
no, sa ating pagkatao, yung ating pong mga kasama. Kaya kung tayo po ay sasama, no, doon sa mga masamang ugali, so maaari po tayo mahulog sa kapahamakan, no. At dito sa ating pong binasa ay pinag-iingat din po tayo, no, sa paggarantiya sa mga utang, no, o kaya sa paggawa ng padalos-dalos na obligasyon. So yung kawalan po ng karunungan sa pananalapi, maaari po itong magdulot ng malaking pagkalugi. So dito nakikita din po natin na talagang may manghangganan, no, yung mga prinsipyong itinakda ng Diyos, no, sa ating mga ninuno. So huwag po nating sisirain ito. Kailangan gawin natin itong kapaki-pakinabang, at yung kasipagan at katapatan, ito po ay nagbibigay o ito po ay nagbubukas ng pintuan, no, ng pagpapala. So yung tao pong masipag ay tinataas po ng Diyos at binibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mas mataas na antas. So ibig sabihin tayo po ay mapagkakatiwalaan. So muli po, purihin ang Panginoon, and God bless everyone.